Maalam na pagbati, Pilipinas! Sa pagdinig ng Kongreso sa proposed 2025 national budget, naungkat na zero ang confidential and intelligence funds na ibinigay sa Office of the Vice President. Pero hindi na pag-uusapan ang pondong direktang kontrolado ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang tawag dito ng budget experts, Presidential Pork Barrel. Sa appropriate na pagkikwenta, over 2 billion pesos ay yung pwede consider as presidential. Anong basis nun? Well, simply, ito yung halaga sa national government budget na malaking diskresyon ng presidente kung paano gagastusin. Presidente magtatakda kung paano gastusin, whether para sa sarili, para sa mga political allies, or para sa mga business allies, yun ay dapat mo consider as presidential pork. Paliwanag ng grupong Ibon, may ilang malalaking pondo sa national budget na pasok sa ganitong kategorya. Una na rito ang controversial na Confidential and Intelligence Funds o CIF. Tinatawag din itong black budget dahil hindi nalalaman ng publiko kung saan ito ginagamit. Itinuturing din na presidential pork ang special purpose funds. Malaking red flag daw ang pagiging buo-buo o lump sum nito. Hindi natin alam ano yung detalye ng paggagastusan ng pondong yan. At lahat yan ay binibigay lang natin sa kapangyarihan ng presidente. Kaduda-duda rin daw ang tinatawag na unprogrammed funds. Ito yung mga items sa budget na nakalista pero wala pang tiyak na pagkukunan ng pera. Laman niya ng balita kasi dito nililipat yung hindi nagamit na pondo raw ng PhilHealth. Sa pag-aaral ng makabayang blocks sa Kongreso, sobrang luwag daw ng mga patakaran sa paggamit ng unprogrammed funds. Paano nga ba napakikinabangan ng isang opisyal ang pork barrel? Kadalasan nagagamit ito sa korupsyon, kadalasan nagagamit ito sa electioneering. Ito nagiging war chest ng Pangulo para panatilihin ang sarili sa pwesto, para ipamigay sa mga kakapin niyang mga politiko para sila na lang palagi ang may control sa kapangyarihan. Kung ibibigay yung control sa buong budget na yan doon sa isang maliit na grupo, ang magiging tendency yan ay abusuin talaga para sa pansariling interest, pansariling financial interest, or even, unfortunately, for yung pansariling political interest. Dagdag ng Ibon, imbes na mapundahan ng mga serbisyo na taong bayan na makikinabang, hinahadlangan ng presidential pork barrel ang makatwirang pagbabudget. Kailangan may matinong proseso ng pagtatakda kung paano ba ginagastos yung halimbawa ngayon itong 2025 na proposed government budget natin. At yung tamang proseso doon, lahat ng mga bagay na kailangan paggastusan, kailangan pag-usapan. Kailangan nakalista kung saan gagamitin yung pondo na yan. At kapag ginagastos na siya, kailangan may accountability. Sa huli, para sa budget experts, kailangan mahigpit na bantayan ng mga Pilipino kung paano ginagawa at saan napupunta ang budget ng bansa. Yan po ay galing sa ating mga buwis, galing sa ating mga bayarin. Bahagi ito ng ating tungkulin bilang mamamayan. Ang tiyakin na ang pondo, ang kabangyaman ay magagamit ng tama.